Isipin mo ito saglit. Yung lalaking sumulat ng pinakasagradong batas sa sinaunang mundo. Yung mismong nagbaba ng utos na huwag kang papatay, nagsimula pala ng karera niya bilang isang mamatay tao. Oo nga, parang ang ironic, di ba? Kasi madalas kapag naghahanap tayo ng kwento ng isang dakilang pinuno, ang gusto natin yung malinis na nakaraan, yung parang isinilang na superhero agad. Tama, yung hero na walang bahid. Pero kapag sinuri natin ng malapitan, yung mga totoong tala ng kasaysayan, lalo na yung mga dokumentong humubog talaga sa sivilisasyon natin, grabe, mabibigla ka kung gaano kabilis mabasag yung ilusyon na yon. Totoo yan. Kasi yung mga taong kadalasang pinipili para humawak ng pinakamabibigat na responsibilidad sa kasaysayan, sila pa yung may malalalim na trauma. Sila yung may mga tinatakasan pagkakamali at may matinding pagdududa sa sarili. At yung mismong mga kahinaan nilang yun pala ang nagiging sikreto kung bakit sila epektido. Kaya para sa malalimang talakayan natin ngayon, hihimayin natin ang isa sa mga pinakasikat na sinaunang ulat, yung kwento ng pagtawag kay Moises bilang isang pinuno. At hindi lang ito simpleng kwento na pang Sunday school. Ibang klase yung makikita natin dito tungkol sa psikolohiya at politika. Correct. Kaya kung nakikinig ka ngayon at parang naisip mo yung mga sablay noon o yung pakiramdam na wala kang binatbat, pakinggan mo ito. Susuriin natin kung paano nagawa ng isang taong may madilim na nakaraan na akayin ang isang buong bayan papalabas sa isang imperyo. Lalo na isipin mo, ito, isang lipunang lunod sa informasyon dahil meron silang mahigit 1,500 iba't ibang Diyos. Para maintindihan natin yung sikat na eksena sa nagliliyab na halaman, hindi pwedeng iskip na lang natin yung simula. Kailangan muna nating himayin kung bakit ba siya nagtatago sa deserto in the first place. Yung pagdududa niya sa sarili, hindi naman yan simulpot lang sa hangin eh. Oo nga, may pinagmulan talaga. So, balikan natin yung umpisa. Naguugat ito sa isang matinding political crisis. Nakita ng Pharaon na dumarami yung mga Hebreyo, mga dayuhang ginawa nilang alipin para magtayo ng mga syudad nila. Natakot yung Pharaon na baka mag-aklas yung mga alipin at pumanig sa mga kalaban ng Ehipto. Kaya ang naging solusyon niya, isang malawakang pagpatay. Isang genocide, kumbaga. Inutusan niya yung mga hilot na patayin lahat ng bagong silang na lalaking Hebreyo. Pero nung tumanggi yung mga hilot dahil sa sarili nilang konsensya, mas naging marahas yung paraon. Nagbaba siya ng batas sa buong bansa na lahat ng mamamayang ng Ehipto, kahit hindi sundalo, kailangang itapon ang mga sanggol na lalaking Hebreyo sa ilog Nilo. Grabe! Ginawa niyang kasabwat sa pagpatay ang buong lipunan. At dito papasok yung nanay ni Moises. Sa halip na ibigay yung anak niya sa mga sundalo, gumawa siya ng hakbang na parang desperado talaga. Inilagay niya yung sanggol sa isang maliit na basket na nilagyan ng alkitran para hindi pasukin ng tubig. Tapos inanod niya sa ilog Nilo. Na kung iisipin mo, napakadelikado pa rin, di ba? Pero alam mo, may nabasa ako sa mga sanggunian natin na may kamukhang kwento ito eh. Yung kay Sargon the Great. Tama. 1,000 taon bago pa si Moises, doon sa Mesopotamia, may isang ina rin na naglagay ng sanggol sa basket sa ilog para iligtas. At yung sanggol na yon ang naging isa sa mga unang dakilang hari sa kasaysayan. Wow! So, parang gumagamit yung ina ni Moises ng isang, kumbaga, sikat na estratehiya noong sinaunang panahon para bigyan ng chance mabuhay yung anak niya. Eksakto. At ironiko nga, kasi gumana yung plano niya. Sino ang nakahanap sa basket? Yung mismong anak na babae ng paraon na naliligo sa ilog. Sa dami-dami ng tao, yung anak pa nang nag-utos ng pagpatay. Inampun niya si Moises at dinala sa palasyo. Ngayon, gusto kong isipin mo yung posisyon ni Moises habang lumalaki. Naku, matinding identity crisis yan. Oo, kasi isipin mo, lumaki siya na napapaligiran ng pinakamatinding luho, kumakain ng pagkain ng mga maharlikang Ehipsyo, nakasuot ng ginto, natuto ng lahat ng karunungan nila. Pero sa loob-loob niya, alam niyang Hebreo siya. Imagine yung psychological toll niya sa kanya.
Lalabas siya ng palasyo, makikita niya yung mga taong kasing kulay niya, kasing dugo niya, na pinapalo ng latigo at pinapatrabaho hanggang mamatay. Tapos pag-uwi niya, matutulog siya sa malambot na kama na bigay ng pamilyang nagpapahirap sa mga kababayan niya. Kung ikaw yon, di ba parang imposter syndrome na malala? Sobra. Feeling niya, taksil siya sa tunay niyang pamilya, tapos huwad naman siya sa mata ng pamilyang nagampon sa kanya. Parang multo na naglalakad sa pagitan ng dalawang mundo. Wala siyang lugar. At umabot yan sa sukdulan nung nasa edad 40 na siya. Nakita niyang binububog ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Sumabog yung 4 na dekadang kalituhan at galit. Lumingon niya sa paligid, walang nakitingin, kaya pinatay niya yung Ehipsyo. At ibinaon sa buhangin. Pero kinabukasan, nalaman niyang kumalat na yung balita at ipapapatay siya ni Faraon. Kaya anong ginawa niya? Tumakbo siya. Tumakas siya palayo sa lahat ng nakagisnan niya mula sa palasyo, napunta siya sa tigang na disyerto ng Sinai. Nakitira siya sa banyagang pamilya kay Jethro na isang pari at naging isang hamak na pastol. Pastol, mula prinsipe hanggang sa mag-alaga ng tupa. At hindi lang yan saglit 40 taon siya doon. 40 taon ng pagiging walang pangalan, nagpapastol ng mga hayop na hindi naman kanya. Teka lang gusto ko mag-push back dito. Kasi, parang ang hirap intindihin. Pipiliin mo bilang lawgiver, yung magdadala ng pinakadakilang batas, ang isang taong nagsimula sa pagpapatay, isang kriminal na tumakas sa hustisya. Magandang punto yan. Kung sa modernong standards, bagsak agad siya sa background check. Pero ito yung nagpapaganda sa kwentong ito kumpara sa mga ordinaryong alamat. Paanong naging maganda? Pumatay nga. Kasi yung 40 taon sa disyerto, proseso yun ng pagbaklas. Nung pinatay niya yung Ehipsyo, ginamit niya yung sarili niyang lakas at posisyon. At pumalpak siya. Nawalan siya ng halaga. Kaya kailangan siyang dalhin sa disyerto para burahin yung yabang niya. Tama. Kailangan niyang matutunan yung tunay na pagpapakumbaba na hindi niya kailanman matututunan sa loob ng palasyo ni Faraon. Makes sense. At doon pumasok yung turning point. Habang nagpapastol siya malapit sa bundok Horeb, nakita niya yung isang halaman na nagliliyab pero hindi nasusunog. Ngayon, normal lang makakita ng apoy sa diserto dahil sa init. Pero yung apoy na hindi nauubos yung sinusunog niya, paglabag yan sa fisika. Isa yang malinaw na sign para makuha yung atensyon ng isang sanay na sa tahimik na buhay ng pastol. So lumapit siya, tas biglang may tinig na tumawag, Moises, Moises. Inutusan siyang tanggalin yung sandalyas dahil banal yung lupa. At dito, inilatag ng Diyos yung sitwasyon. Nakita raw niya yung pagdurusan ng mga Israelita sa Ehipto at ipinangakong ililigtas sila para dalhin sa lupain ng mga Kanaanita. Napakagandang pakinggan, no? Hanggang sa sinabi yung catch, sabi ng Diyos, ipapadala kita kay Farao para ilabas ang mga tao. Bam! Nawala yung natitirang yabang ng dating prinsipe. Ang sagot agad ni Moises, sino ako para pumunta kay Faraon? Analogy time. Parang ikaw yung empleyado na nag-aayos lang ng mga sirang tubo sa basement ng kumpanya for 40 years. Tapos bababa yung CEO at sasabihin, ikaw ang mamumuno sa pinakamalaking merger ng kumpanya natin ngayon. Siyempre sasabihin mo, wala akong binatbat, bakit ako? Eksakto. At pansinin mo yung sagot ng Diyos. Hindi niya sinabing, uy Moises magaling ka kaya prinsipe ka dati. Hindi ganun. Oo nga no, walang pep talk na ganun. Ang sagot ng Diyos ay, ako ay sasa iyo. Hindi nakabase sa resume ni Moises yung tagumpay, kundi sa presensya nung nagpadala sa kanya. Kumbaga hindi ikaw yung bida, instrumento ka lang. At binigyan pa siya ng sign na babalik sila sa bundok na yun para sumamba. Pero syempre, nung matanggap na ni Moises na siya nga yung ipapadala, may kasunod na problema. PR problem naman, public relations. Yung problema sa komunikasyon. Oo, kasi sa Ehipto, salay silang lunod sa dami ng Diyos, di ba? Paano may papakilala ang isang Diyos sa kulturang ganon? Ito yung isa sa pinakamabigat na parte ng usapan natin. Nagtanong si Moises, kung tatanungin nila kung anong pangalan mo, ano ang isasagot ko? Para maintindihan natin kung bakit niya tinanong yan, isipin mo na, sa Ehipto,
may mahigit 1,500 Diyos. Wow, 1,500 ang dami. Oo, at bawat Diyos doon may hawak na partikular na departament. Kung kailanan mo ng ulan, may Diyos para doon. Kung manganganak ang asawa mo, iba ring Diyos ay yung lalapitan mo. So kaya nagtatanong yung mga tao kasi kapag sinabi ni Moises na ipinadala siya ng Diyos, ang itatanong nila, aling Diyos? Yung sa araw ba o yung sa ilog? Tama. Gusto nilang malaman ang pangalan kasi sa sinaunang kaisipan, kapag alam mo ang pangalan ng Diyos, pwede mo siyang makontrol gamit ang mga ritual. Gusto nilang ikulong yung Diyos sa isang kategorya. Analogy ulit natin yan para mas madaling mag-gets ng nakikinig. Isipin mo yung buong society nila, ang pagkakaintindi nila sa impormasyon, parang isang malaking kwarto na puro filing cabinets. Magandong paghahalin tulad yan. 'Di ba? May drawer para sa araw, may drawer para sa tanim, tapos bigla kang darating para ipaliwanag yung buong konsepto ng internet. Paano mo i-explain na yung dala mo hindi lang isang bagong drawer na isisiksik sa kwarto, kundi yung mismong kuryente at espasyo na nagpapagana sa buong building? Ang galing. At yan mismong konsepto ng internet na sinasabi mo ang sumira sa paniniwala nila nung ibinigay ng Diyos ang pangalan niya. Anong sinabi niya? Ako ay kung sino ako. O sa English, I am who I am. Yung pinagmulan ng salitang Yahweh, na ang ibig sabihin ay yung self-existent one, yung umiiral sa kanyang sarili. Oo. At sa pagsagot ng I am, hindi lang siya nagpakilala. Dineklara niya na siya ang mismong pag-iral. Sinira niya yung buong polytheism o paniniwala sa maraming Diyos ng Ehipto. Hindi siya pwedeng ikulong sa isang limitadong kategorya na gawa lang ng tao. Ang bigat nun. Pero kahit gaano pa kaganda yung pangalan, kilala ni Moses yung mga tao eh. Alam niyang hindi enough yung salita lang. Kailangan ng ebidensya. Kaya nagtanong ulit si Moises, paano kung sabihin nilang hindi naman talaga nagpakita sa akin ang Panginoon? Which is a valid point. Haharap ka sa pinakamakapangyarihang emperyo, hindi pwedeng philosophy lang ang dala mo. At dito na naganap yung himala ng yung sa tungkod. Inutusan siya ng Diyos na itapon sa lupa yung tungkod niya at naging isang buhay na ahas ito. At yung reaksyon ni Moises dito ang pinaka-natural sa lahat. Pagkakita niya, tumalon siya palayo sa takot. Siyempre ahas yun eh. Pero inuutos siya ng Diyos na hawakan ito sa buntot. Sino mang nakakaintindi sa ahas, alam na pinakamaling hawakan ito sa buntot kasi matutuklaw ka agad. Kailangan talaga ng pananampalataya doon. Hinawakan niya at naging tungkod ulit. Tapos nung ipinakita nila ni Aaron ito sa mga pinuno ng Israel, naniwala yung mga tao. Sumamba sila kasi narinig pala ng Diyos ang pagdurusa nila. Pero teka lang, eksperto gusto kong i-push back ulit ito. Sige, ano yun? Kung gusto mong bigyan ng kumpiyansa ang isang tao, bakit mo gagamitin ang isang bagay na mismong siya ay tatalon sa takot? Bakit ahas pa? Hindi ba pwedeng ibon na lang o bato na naging ginto? Ito yung detail na nagpapabigat talaga sa eksena. Sa Ehipto, ang ahas, lalo na yung cobra o ureus, ay hindi lang basta hayop. Ito yung pinakamataas na simbolo ng otoridad at proteksyon ni Faraon. Yung laging nasa korona nila? Eksakto, nakapatong yon sa putong o headdress ng hari. Naniniwala sila na yung cobra ang nagbubuga ng apoy sa mga kaaway ni Faraon para protektahan siya. Boom! Parang psychological warfare pala ito. Oo, hindi lang yan simpleng magic trick. Pagpapakita yan na ang simbolo ng absolutong kapangyarihan ni Faraon ay nagiging isang simpleng alagang hayop lang na sunod-sunuran sa kapangyarihan ng Diyos na dala ni Moises. Grabe! Para kang pumasok sa base ng kalaban, kinuha mo yung pinakamalakas nilang sandata, tapos ginawa mo lang laruan sa harap nila. Ipinapakita mong walang binatbat yung kinatatakutan nilang otoridad doon sa mensaheng dala mo. Kaya naging matapang si Moises dahil naintindihan niya kung sino talaga ang may hawak ng totoong otoridad. Kapag pinagsama-sama natin ito, ang ganda ng buong picture. Kung nakikinig ka ngayon, sana nakita mo na yung malalaking pagbabago at totoong pamumuno ay hindi lang para sa mga taong perpekto. Si Moises nga, may imposter syndrome, may tinakasan na kasalanan at nagtago ng 40 taon bago nawala ang yabang niya sa sarili. Pero siya pa rin ang ginamit para harapin ang imperyo.
Ang pamumuno pala ay hindi yung wala kang takot, kundi ang pagtanggap na ang tagumpay ay hindi nakasalalay lang sa sarili mong limitadang lakas. Kailangan mong hawakan ng mga ahas o yung mga nakakatakot na sistema ng otoridad sa buhay mo dahil alam mong may presensyang gumagabay sa'yo na mas malakas pa ron. Tama. Bago tayo magpaalam, may gusto lang akong iwanan na isang thought provoker para sa'yo na nakikinig ngayon. Pag-isipan mo ito. Kaya naging sobrang epektibo ni Moises sa pakikipag-usap kay Faraon at sa pagbuwag ng sistema nila ay dahil mismong sa loob ng palasyong yon siya lumaki. Kabisado niya ang kultura, ang gobyerno, at ang wika nila. Eksakto. Produkto siya ng mismong sistemang inutusan siyang pabagsakin. Kaya itanong mo sa sarili mo ngayon, paano kaya magiging pinakamalakas mong sandata yung mismong maling kapaligiran o komplikadong struktura na kinagisnan mo noon para baguhin ang mga maling sistema ngayon? Baka yung mga pagkakamali at trauma na akala mo sumira sa'yo ay ang mismong nag-training sa'yo para sa misyon mo bukas. Pag-isipan mo yan hanggang sa muli nating paghimay sa mga pahina ng kasaysayan.